Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ngayon, pag-uusapan lang po natin yung mainit na issue pa rin po ng pag-aresto kay Pangulong Duterte na marami po nagsasabi. Abogado, mga international law expert, kahit mga simpleng mamamayang Pilipino, nakita po kung ano yung mga sablay na ginawa ng ating administrasyon dun sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ngayon, itong si Sas Rugando Sasot, nagbigay din po ng kanyang pananaw. Dahil nga isa po siyang international law expert. Nagbigay siya ng kanyang pananaw sa maling pag-aresto kay Pangulong Duterte dahil kung susundin po dapat yung procedure dahil ang sinasabi nila, ang arrest warrant po is nanggaling sa ICC. So kailangan sundin din po ng administrasyon natin o ng gobyerno natin yung procedure ng ICC dahil nandun po nanggaling yung arrest warrant. Kaya dito po, ibabalita po natin yung mga balitang hindi masyadong ibinabalita ng mainstream media. Kaya ito, ibalita na po natin at ipapaliwanag na po ni Sastro Gando Sasot kung ano yung mga sablay po ng administrasyon sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot na po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung ano po. Alamin na rin po natin ano-ano po ba yung mga maling procedure na ginawa ng ating gobyerno, specifically yung PNP, sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay. Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasabihin ko sa inyong ito. Mag-agree sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito parate sa accused. Yung karapatan ng accused talaga, sinisecure talaga yan. Always remember that. Because no one can be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And that applies in the ICC. Ang ICC, it's simple an extension of common criminal law principles sa buong mundo. Okay? So, kasama yan, yung principle na yan, na the rights of the accused will be respected at all times, all throughout the proceedings. Because ang standard ng criminal law ay, anong standard ng criminal law in order for you to be convicted? Ano? Proof beyond reasonable doubt. Hindi lang proof beyond reasonable doubt. Kailangan the entire proceedings has been fair. Okay? Ngayon, merong rules. Okay? May rules of court. O, yung mga lawyers dyan, makinig kayo. Alam nyo ito. Huwag tayong magmaang-maangan. Kahit yung mga din-din dyan na... Anyway, meron yung rules. Di ba may rules of court nga tayo eh. Papaliwanag ko lang kayo sa Pilipinas ha. And this applies to all criminal, in all jurisdictions. Yung procedural fairness. Ibig sabihin, the entire procedure, dapat irespeto ito. Dapat, kasi nga dinideprive mo yung tao ng liberty eh. So dapat, meron kang justification kung bakit may dideprive yung liberty ng tao, and dapat, ito ay compliant sa kanyang karapatan. Okay? Lalo na accused pa lang eh. Duterte is still an accused person. Hindi pa po siya convicted. Kaya, yung buong karapatan niya, applicable. Okay? Only when you are convicted that your rights are actually curtailed. That's very basic principle in criminal law. Kaya naman mga law din dyan. Don't use your emotions. Use your logic. Okay. Now, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari. Okay? Eto, malinaw na malinaw sa inyong lahat ang nangyari. Kayong mga pulis, makinig kayo. AFP, makinig kayo. Okay? I-share nyo ito sa mga sundalo ninyong kasama. Dahil yung commander-in-chief ninyo, inabuso kayo. Hindi sila nag-comply sa arrest proceedings mismo ng ICC. Ikaw, Enrile, makinig ka. Okay, may mga pa-comment pa ka pa na international law. Hindi mo naman alam yung international law. Enrile, makinig ka nang may matutunan ka. Diyos mio. Okay. Eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong.
Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay isinakay sa aeroplano at inilabas sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Kasi talagang nakaplano na yan na si Pangulong Duterte, i-ano kaagad, i-dispatch kaagad papuntang ICC. Kasi nakaredy na dun yung eroplano eh. Kaya nga 'di ba, kaya doon na diniretso dun sa Villamor Air Base. Kumbaga doon na yun yung ginawa nilang pinaka courtroom na dapat dalhin dapat sa isang husgado muna si Pangulong Duterte para properly i-identified siya, i-verify yung arrest warrant kung totoo ba yun. Pero ang nangyari nga, diniretso na sa Villamor Air Base dahil ang plano talaga nila kagad, hindi na patatagalin yun. Diba? Kaya nga umabot pa ng ilang oras bago nabitbit si Pangulong Duterte dahil nga nagkaroon ng kumbaga dinidelay din ng mga ng entourage niya. Kasi kasama doon yung kanyang mga abogado like si Salvador Medialdea, yung kanyang executive secretary before, tsaka si Attorney Delgra. Pinaliliwanag nila kay General Torre na may mali sa ginagawa niya, pero dahil nga buo na yung plano nila, dahil andun na rin yung aeroplano, kailangan nilang bitbitin si Pangulong Duterte by hook or by crook. Tuloy natin. Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita nyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig ka, Enrile, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. Enrile, itong international law. Makinig! So guys, kung hindi nyo mabasa, medyo maliit kasi, pwede nyo i-search yan sa Google. So mababasa nyo ng buo. Kayo mismo makakaalam kung ano yung nakasulat dyan sa Article 59 na yan. Specifically, meron ditong pino-point out si SAS na talagang isa yon sa hindi sinunod ng Administrasyong Marcos sa pagbitbit kay Pangulong Duterte. Kinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1. Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state
which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC. Ngayon mga kababayan, kayo na po makakapagsabi kung saan dinala si Pangulong Duterte after niyang arestuhin doon sa NAIA Airport. Diba? Malinaw ang sinabi ni SAS, dapat daw sa hukuman, dapat muna dinala si Pangulong Duterte. Pero ang ginawa ni General Torre, dinala sa Villamor Air Base dahil nandun na yung aeroplano nag-aantay na magbibitbit si Pangulong Duterte papuntang Netherlands dun sa ICC. Kaya, kumbaga dito nakaplano na talaga. Before pa na dumating si Pangulong Duterte, may ugong pa lang na meron nga daw lumabas na warrant of arrest. Kumbaga nandun na siguro yung aeroplano, naka-standby na ron, nag-aantay na lang sa pag-uwi ni Pangulong Duterte. ICC law ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, violate nyo yung law. Number 1 violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Di ba? Violated na. Kita niyong lahat, saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kitang-kita niyong lahat, siya dinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. They violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, anong mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, anong mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi madi-dismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan o, in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, ididetermina pa ng korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung
pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number 3, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Ididetermine na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok nyo si Duterte sa eroplano at inilipad nyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No. So kayong mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo, mga putang ina kayo? Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang martial law ang style niyan. Wala nang judicial, kumbaga di ba dapat meron tayong 3 branches of government, executive, legislative, tsaka yung judicial. Sa panahon ngayon, wala nang judicial. Tinanggal na nila yan silently. Nag-umpisa yan doon sa Quadcom. Yan ang pinanggalingan ng format na ginawa nila kay Pangulong Duterte. Diba? Doon sa Quadcom, yung mga congressman, sila na yung pulis na mag-iimbestiga, sila na rin yung umaaktong nagsiserve ng warrant, sila na rin yung umaaktong judge, sila na rin yung hukuman. Kaya nga 'di ba, lantaran kung sabihin nilang sinungaling ka, nagsisinungaling ka, tapos ipako-contempt nila na walang kalaban-laban yung kanilang mga resource person. Same thing sa nangyari ngayon dito. Ang gobyerno natin ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, sila na rin yung umaaktong judge, sila na yung umaaktong judicial. Kaya nga hindi nila dinala sa competent judicial authority kasi alam nila madidismiss lang, hindi nila mabibitbit si Pangulong Duterte kasi sablay yung kanilang arrest warrant kasi wala nang wala nang jurisdiction yung ICC kaya i-dismiss lang yan. Kaya nga ang ginawa nila, hindi nila dinala sa judicial authority, sa competent judicial authority kasi nga alam nila madidismiss. Kaya doon nila dinala sa Villarmor Air Base na naka-standby na yung eroplano dahil kapag ito ay hawak na ni General Torre, hindi na yan pakakawalan. Kasi matindi na yung pressure sa kanya. Hindi natin alam kung may pressure o talagang yun ang order sa kanya na kailangan mabitbit niya si Pangulong Duterte at madala na o may palipad na papuntang ibang bansa para mapilayan na po yung kandidatura ng PDP laban na nararamdaman po siguro ng Administrasyong Marcos na malakas po dahil nga kay Pangulong Duterte, alam naman natin na malakas pa rin si Pangulong Duterte pagdating sa pag-iendorso, kinakabahan sila. Kaya nga dito kitang-kita na yung mga pagkakamali ng Administrasyong Marcos dito sa pagkuha kay Pangulong Duterte. So abangan po natin kung ano po yung magiging sitwasyon po. Kung makakabuti ba o meron bang tsansa na makabalik pa po sa Pilipinas itong si Pangulong Duterte dahil sa alam naman natin, once na yan hinawakan na ng ICC, hindi yan nila basta-basta pakakawalan dahil masisira ang kailang kredibilidad kapag nakawala si Pangulong Duterte o madismiss yung kaso. So abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.